Good morning! Kumusta po kayo? Kami ay first meal, breakfast, at the same time lunch. Dito kami uli sa kusina. At ayan na yung kasabay. Bati naman ikaw dyan. Hello. Ito po ang aming pagkain. Ay dito, nilagang, ano ba ito? Liempo itong part na ito ng baboy. Yan, nilaga. Siyempre, may konting gulay, mas marami ang karne. At sa low carb naman nga, mas priority ang meat, ang protein and healthy fats, natural fats. So, itong gulay, di pandagdag lang fiber at pantanggal umay. Ayan. Meron pa ditong tira kami na kagabi na sabi ko sa inyo, adobong puti. Kasi wala itong soy sauce, adobo na atay ng manok. At dahil, syempre, hindi na nawawala ang itlog at dagdag itong protina pa rin. Ito po, alam nyo, ang itlog, syempre, ay mura na, pero ay isa sa pagkain talagang kumpleto ang nutrisyon. Kaya yun ay isang mabilisan at murang pang-ano. Ngayon, ang gagawin ko dito, para isasama ko na yan dito sa aking sabaw. Masama na yan dyan. Ako, ano ko nag-low carb. Natuto ako tuloy ng ganyan na pag samasamahin mo, ang ending masarap pala. Yung mga dati, maisip mo, ano ba yun? Ang weird. Ay, walang weird. Pag kinain mo, ay, ang sarap pala. Nakaka-discover ka ng masarap. Ayan. So, yan po ang aming ngayong breakfast. Breakfast meaning, pag sabi ng breakfast, at necessarily na, yun ay early in the morning talaga. Pag sabi mong breakfast, syempre, yun yung pang-break mo ng fast. Dahil habang tayo tutulog, di ba? Automatic naka-fasting tayo nun. At maganda ang fasting dahil yun ang nagiging tulong para tayo gumaling. Alam niyo ba, pag naka-fasting, natutunan ko lang din po yan sa mga doctors sa low carb, dito sa low carb practice na ito. Sa mga low carb doctors and advocates na galing din sa mga studies na ang fasting, yan nga yung lalong gumagana yung autophagy. Autophagy, yan yung sa simpleng term, ayun yung natural healing o yung self-healing, self-cleansing, kakayahan ng ating katawan na pagalingin ang kanyang sarili. O, di ba? May ganun pala, ang galing ng Panginoon, no? Nasa mismong katawan na natin ang sagot sa ating mga sakit. Paano ba yon? Kapag nasa fasting state tayo, ang nangyayari pala, ay yung ating siyempre fat burning tayo. So, ang ginagamit ng ating katawan ay yung fats para energy. Ayan, kainin ko muna itong itlog. Ang nangyayari pagka yung sa autophagy, yung ating palang mga defective cells, yung mga luma nating cells. Dahil nasa state nga tayo ng fasting, so, walang pumapasok na pagkain, di ba? Tapos unahin gamitin ng katawan natin na source ng energy, yung fats, yung naka-store sa katawan natin, yung fats. So, syempre, pag yun ang kinakain nyo na, and then next, sasabihin na, didetect ng katawan natin, ng brain natin, walang pumapasok na pagkain. So, kailangan niya mag-survive. So, next pala mangyayari dyan, ay yung mga defective cells natin, kakainin yan. Yan lang kakainin ng mga new cells para siya mag-survive. So, automatically, nangyayari, since nakakain yung mga defective cells, nalilinis yung ating cells. So, magkakaroon ng, pagkakaroon ng bagong cells. Doon nangyayari yung healing. Kaya sa fasting, maganda ang fasting. Nagkakaroon ng natural healing ang ating katawan sa mga iba-ibang sakit. Pero, syempre, hindi naman ipinipilit yung fasting. Ang kagandahan nga po sa low carb, yun nga, hindi mo namamalayan kung sa ang katawan mo nagka-fasting. Kasi, yung kinakain ng low carber yan, naging V na. Ng low carber ay rich in protein, which is, and mayroong natural fats, which is nutrient dense. So, pag sabi nutrient dense, kahit pa parang akala mo magaan, kaunti, pero siksik siya sa nutrients at kailangan talaga, namimit mo naman yung kailangan mong protina sa araw-araw. Kasi importante po yung isang low carber. Kaya bakit priority ang protein and fats? Nakikita nyo kadalasan sa low carber na mga meal. Dahil dun po kumukuha ng energy ang aming katawan.
hindi na po kami hindi kagaya pag hindi ka naka low carb, yung mga kung kumakain ka ng maraming fats, na-store lang sa katawan mo yan. Sa low carber po, ginagamit talaga ng katawan namin yung fats. Kaya, bakit nakikita nyo, ang kinakain ng low carber ba, hindi natatakot sa fats, kumakain ng chicharon, kumakain ng tabak, kumakain ng lechon, mamantika, kasi po, hindi delikado sa amin dahil nga, ginagamit ng katawan namin yon na source ng energy. Mula nung kami nag-shift from high carb diet to low carb lifestyle. Hindi na sa carb umaasa ang aming katawan dahil anything na ipasok sa ating katawan na carb, yan po, pagkain natin, kapag dinigest na yan ng ating katawan, yan ay nagiging sugar. So kung mataas sa carbs yung kinakain mo, mataas sa sugar. Di ba? Ngayon, kung mababa sa carb, katawan mo, mababa ang sugar. Kaya po ang sugar ng blood sugar ng naglo-low carb ay normal. Walang hypoglycemia, walang hyperglycemia, naka-stable siya na normal na ganun. Kaya, bakit hindi takot kumain ng taba ang mga low carber? Yun po yun. Kaya, yan, ang kagandahan. So, mabalik tayo sa fasting. Ngayon, mahirap mag-fasting po kung ang inyong kinain ay mataas sa carbs. Kasi pag mataas sa carbs, siya pansinin niyo po, di ba, pag kumain kayo ng kanin or yung hindi low carb na bread or yung hindi low carb na pasta, pag kumain kayo, yung kanin na lang or yung pandesal, biglang yan, parang, uy, ang lakas ko. Totoo naman, nagbibigay talaga siya ng energy, yung parang ang lakas-lakas mo, ano ka talaga, yung satisfaction mo pati, tsaka yung energy. Kasi nga, source of energy rin ang carbs. Kaya nga lang, di ang taas ng energy mo. Pagdating ng mga 2 to 3 hours, ayun na yun, unti-unti na siyang babagsak yung iyong blood sugar. Kasi, yun hanggang doon lang yung kaya niyang i-produce, so babagsak na siya. So pag bumagsak na siya, andun na yung makakaramdam na ulit kayo ng gutom. Ba't nakakaramdam na ng gutom? Dahil sinisignal lang yung katawan na, uy, bumababa na yung blood sugar ko. Kailangan mo nang kumain ng carbs na magiging sugar para ulit tumaas yung sugar ko. Yun po ang dahilan kung bakit every 2, 3, or 4 hours nagugutom kung ang inyong pong kinakain ay nasa high carb talaga. Sa low carb kasi, since mababa yung carbs na kinakain namin at more of protein and fats, so dahil nga naka-shift na kami sa fat burning, so fats ang source ng aming energy, walang ganun. Walang yung biglang bagsak ng sugar, walang gano'n yung parang ganyan nangyayari. Kasi pagka hindi ka naka-low carb, tataas, bababa, tataas, bababa. So pag po naka-low carb, tumaas siya kaunti pag kumain ka. And then, lang siya, level lang na ganyan. Kaya bakit nakakatagal na yung mga low carber ay twice a day lang kumakain, yung iba nga once a day pa kumakain, walang snack, ayun lang. Dahil nga hindi po nagugutom, matagal pong magutom. Yun po ang isa na kung bakit maririnig nyo sa mga low carb kasamang fasting. Kung bakit hindi mahirap ang fasting. Dahil nga po, hindi kailangan pilitin ng katawan ang fasting dahil kusa. Kusa na kapag fasting, hindi ka nagugutom Kasi yung kinakain, yung type ng pagkain na pinapasok mo sa katawan, yun ang nagiging way para hindi ka mayang gutom. At the same time, nagbibigay ng healing ng kinakain mo. Ayun po, na-share ko lang, napahaba po ang kwento ko. Kaya ngayon, enjoy ko itong nilagang liempo. Isinama ko na po ang itlog. Ayan. Thank you po sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!